Ika-77 Kabanata. Kagalakan sa panahon ng kahirapan. Tumawag ako ng malakas sa Diyos. Tumawag ako sa Kanya upang ako'y Kanyang mapakinggan. Sa panahon ng kahirapan, nananalangin ako sa Panginoon. Pagsapit ng gabi, nananalangin akong nakataas ang aking mga kamay, at hindi ako napapagod. Ngunit wala pa rin akong kaaliwan. Kapag naaalala ko ang Diyos, napapadaing ako at para bang nawawalan na ng pag-asa. Hindi niya ako pinatutulog. Hindi ko na alam ang aking sasabihin dahil balisang-balisa ako. Naaalala ko ang mga araw at taong lumipas. Naaalala ko ang mga panahong umaawit ako sa gabi. Nagbubulay-bulay ako at tinatanong ang aking sarili. Habang buhay na ba akong itatakwil ng Panginoon? Hindi na ba siya malulugod sa akin? Nawala na ba talaga ang pag-ibig niya para sa akin? Ang kanyang pangako ba ay hindi na niya tutuparin? Nakalimutan na ba niyang maging maawain? Dahil ba sa kanyang galit kaya nawala na ang kanyang habag? At sinabi ko, ang pinakamasakit para sa akin ay ang malamang hindi na tumutulong ang kataas-taasang Diyos. Panginoon, aalalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa niyo noon. Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang lahat ng inyong mga dakilang gawa. O Diyos, ibang-iba ang inyong mga pamamaraan. Wala nang ibang Diyos na kasindakila ninyo. Kayo ang Diyos na gumagawa ng mga himala. Ipinapakita niyo sa mga tao ang inyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, iniligtas niyo ang inyong mga mamamayan na mula sa lahi ni Jacob at Jose. Ang mga tubig, O Diyos, ay naging parang mga taong natakot at nanginig nang makita kayo. Mula sa mga ulap ay bumuhos ang ulan. Kumulog sa langit at kumidlat kung saan-saan. Narinig ang kulog mula sa napakalakas na hangin. Ang mga kidlat ay nagbigay liwanag sa mundo, at nayanig ang buong daigdig. Tinawid niyo ang karagatang may malalaking alon, ngunit kahit mga bakas ng paa niyo ay hindi nakita. Sa pamamagitan ni Moises at Aaron, pinatnubayan niyo ang inyong mga mamamayan na parang mga tupa.